Tinahi ko muna siya sa likod para pagkabaliktad malinis siya tingnan, at saka kasama yung dating cover, yung nakadikit na cover, isama natin sa pagtahi para dagdag tibay na rin. Kasi yung nakadikit na tela na sa cover, matatanggal yan siya kasi hindi siya nakatahi. Kaya isali na natin siya sa tahi. Pagkatapos natin itahi sa likod, yan, pleats ko sa may bandang gitna. Tapos yung sa may other side, plain yung pagkalapat para malinis naman siyang tingnan din. Pagkatapos itahi, saka ko tinahi yung sa may bandang ibaba sa bust pad. Pagkatapos kong mahanda yung bust pad, naglagay na ko ng section sa bone stick para malagyan ng bone stick. Kasi yung style na ito, ibang style ito sa dalawang vlog na corset na ginawa ko. Bale ito mas yung nasa bandang gitna yung bust, hindi siya naka-align sa gilid. Ang kagandahan ng stretchable na tela kung gamitin natin sa corset, hindi na kailangan yung mga curve na cut kasi aayon lang siya sa kurba ng katawan natin. Yung bone stick lang, kailangan natin lagyan ng section ng bone stick kasi yun ang nagpapatibay ng structure sa gown. At saka yung sa sukat, kailangan bawasan. Bago ko tinatahi yung stretchable, inuunat ko talaga yung tela para makita ko kung gaano ka-stretch yung tela. Kapag masyadong stretchy yung tela, bawasan mo hanggang 2 inches sa gilid. Both sides na yan, sa likod at sa harap, kasi kapag sinuot na, maluwag yung fit ng gown. Pagkatapos ng boning section, saka ko kinakabit yung bust pad. Nilalagyan ko ng pin para stable yung distance ng cloth kasi curve yung sa bust pad at saka yung sa ibabang tela may curve, kaya dapat nakapin siya para hindi siya ma-slide yung tela, yung distance ay steady lang. Kung hindi matansya yung allowance sa tahi, pwede siyang lagyan ng guhit para sa pagtahi tuloy-tuloy na. Pero kasi ako sanay na akong magtahi yung distance na 1/2, 3/4, 1/4 saka 1 inch. Parang calculated ko na kasi yung sanay na sa pagtatahi, may technique ka na kung paano mapanatili yung distance na kahit walang guhit. Doon sa machine mo mismo, pwede mo rin siyang guhitan tapos lagyan ng markings. Doon siya makakalculate mo na yung mga distance sa 1/2, 1/4. Lagyan mo lang ng label tapos yung number kung anong sukat ang nandun. Pagkatapos na matahi yung bust pad, yung sa may gitna, tinatahi ko para yung luwang sa gitnang dibdib magdikit. Kasi yung style ng gown na to, bali push up, yan yung sa likod. Pagkatapos itahi ng base, lagyan ng detail sa gown para mas lalong maging attractive yung gown. Thanks for watching.